Sa isang liblib na sityo sa gitna ng kabundukan, may isang lugar na matagal nang iniiwasan ng kahit sinong taga roon. Isang kagubatang pinamumugaran daw ng nilalang na hindi tao, hindi hayop kundi halimaw. Sinasabing kapag lumubog ang araw, may mga aninong gumagapang mula sa kalibunan. May mga sigaw na naririnig sa dilim. At kung ikaw ay mapadpad doon, baka hindi ka na makabalik. Pero sa kabila ng mga babala, isang hampas lupang magsasaka ang naglakas loob. Hindi dahil sa katapangan, kundi dahil sa gutom. Dahil sa pangarap. Dahil sa pagkakait ng mundo sa kanya. Ito ang kwento ni Lando, ang lalaking humarap sa pinakakinatatakutang nilalang sa Sitio Malataga. Dahil ang kwentong ito ay hindi para sa mahina ang loob. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, sa isang liblib na baryo na tinatawag na Sitio Malataga, naroon si Mang Lando, isang hampas lupang magsasaka na halos wala nang natitirang laman ang bulsa, pero punong-puno ng pag-asa sa puso. Magkakalog na ang sikmura, tuyong-tuyo na ang lalamunan, pero patuloy siyang nagsasaka. Sa kanyang gulang na 55, tila hindi na uso sa kanya ang pagreretiro. Kailangan niyang kumayod para sa pamilya, sa kanyang asawa na may sakit na rayuma at sa kanyang 2 anak na nag-aaral sa pampublikong paaralan. Si Mang Lando ay kilala sa buong baryo bilang ang pinakamasipag pero pinakamalas. Ilang ulit na siyang nalugi sa ani, inabutan ng bagyo, ninakawan ng hayop at minsan pa'y nasunugan ng kamalig. Pero kahit kailan, hindi siya nawala ng gana sa buhay. Kung hindi ako kikilos, sino ang kikilos para sa amin? Paulit-ulit niyang sinasabi. Nakatira si Mang Lando sa isang bahay na yari sa kawayan at pawid. May 2 silid ito, isa para sa kanyang mga anak at isa para sa kanila ng kanyang asawa. Sa likod ng bahay ay may maliit na palayan, ilang tanim na gulay, at 2 inahing manok na inaalagaan ng kanyang bunso. Sa loob ng bahay, laging naroon ang amoy ng ginisang bagoong, ng kahoy na sinusunog sa kalan, at ng pawis ng isang pamilyang nagpapakahirap para mabuhay. Lando, ani Aling Marta, ang kanyang may bahay, isang hapon habang inaayos ang sinampay, may kumakalat na naman na balita. May nawawala raw na kambing sa bahay ni Aling Feli kagabi. Sa may dulo ng bukid. Napahinto si Mang Lando sa pagpapanday ng asarol. Baka naman ninakaw lang yon, sagot niya habang pinupunasan ang noo. Hindi raw. Walang bakas ng tao. Pero may mga marka ng paa ng hayop malalaki parang hindi karaniwan. Nagkatinginan silang mag-asawa. Parehong kabisado ang mga kwento ng matatanda. May mga alamat sa kanilang lugar na hindi basta kwento lamang, ito ay mga babala. Noong bata pa si Mang Lando, madalas siyang kinukwentuhan ng kanyang lola Gunding tungkol sa Kalibonan, isang masukal na bahagi ng kagubatan sa dulo ng kanilang baryo. Ayon sa mga matatanda, ang Kalibonan ay dating tambayan ng mga mangkukulam, inkanto, at nilalang na hindi dapat pinapakialaman. Kapag ang buwan ay kabilugan, wika ni Lola noon, at tahimik ang kagubatan, yan ang oras na gumagala ang mga nilalang ng dilim. Sa mga kwento, may isang nilalang doon na tinatawag nilang iaswang na Kalibonan, isang halimaw na kayang magbago ng anyo, naninirahan sa katawan ng tao sa araw, pero nagiging mabangis na halimaw tuwing gabi. Wala pang nakakakita sa tunay na anyo nito, ngunit sinasabing ito ay may pakpak, mahahabang kuko, at mata na nagliliyab sa dilim. Noong una'y tinatawanan lang ito ni Mang Lando. Pero habang tumatagal, napapansin niyang tila ba may katotohanan ang alamat. Isang gabi, habang tahimik silang natutulog, biglang humalakhak ang kanilang alagang aso sa labas. Umungal ito at tila may tinatahulan. Lando, pakinggan mo yan, bulong ni Aling Marta, habang niyugyog ang asawa. Dagli siyang bumangon at sinilip ang labas. Madilim. Tahimik. Pero may aninong dumaan sa harapan ng kulungan ng manok. Sa isang kisap mata, nawala ang isa sa mga inahing puti. Hayop!
May magnanakaw, sigaw ni Mang Lando sabay habol, dala ang gulok. Pero wala siyang nadatnan kundi ang nahulog na piraso ng balahibo at mga bakas ng paa na tila sa hayop, malalaki, may 3 daliri at mukhang nanggaling sa mismong kalibonan. Nang bumalik siya sa bahay, hingal na hingal at malamig ang pawis. Hindi to magnanakaw. Hindi to tao, sambit niya habang lumuluha ang kanyang asawa. Pare-parehong senyales, malalaking bakas, walang tunog ng tao, at laging patungo sa gubat ng kalibonan. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsimula ng magbigay babala. May nagising sa kalibonan, wika ni Lola Iska, isang matandang albularyo. Ang halimaw ay gutom na naman. Ngunit sa kabila ng babala, nagdesisyon si Mang Lando, hindi siya titigil sa pagsasaka. Kung matatakot ako, mas lalo kaming magugutom, anya. Kung may halimaw man, ako na lang ang harapin niya, wag lang ang pamilya ko. Lumipas ang mga araw na may takot at kaba. Si Mang Lando ay patuloy sa pag-araro at pagtatanim, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakamasid sa paligid. Kapag dapit hapon na, binibilisan niya ang kilos at sinisiguradong nakakauwi bago lumubog ang araw. Ngunit isang araw, natagalan siya sa bukid dahil nasiraan ang kanyang kariton. Habang nag-aayos, napansin niyang unti-unti nang dumidilim at ang hangin ay tila may kakaibang dalang lamig. Mula sa gilid ng bukid, sa dako paroon ng kalibonan, may narinig siyang tunog, tila pagaspas ng malalaking pakpak. Hindi ako natatakot, bulong niya sa sarili habang kumakabog ang dibdib. Pero sa likod ng kanyang isip, may tinig na bumubulong, umalis ka na bago kanya makita. Pag-uwi niya, halos hindi na siya makakilos sa pagod at takot. Ngunit hindi siya nagsalita. Ayaw niyang matakot lalo ang kanyang asawa't anak. Isang araw, habang nag-aararo, napansin ni Mang Lando ang kakaibang porma ng lupa sa isang bahagi ng kanyang palayan. Parang may bumuka. Nang hukayin niya ito, may natagpuan siyang lumang kahoy, isang bowl na puno ng alikabok at itim na balot. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga lumang gamit ng isang albularyo, bote ng langis, tuyong dahon, at isang papel na may sulat sa lumang baybayin. Hindi niya maintindihan pero ramdam niyang may matinding koneksyon ito sa nangyayaring kababalaghan. Damdamin ng isang ama habang binabalikan niya ang lahat ng nangyari. Naisip ni Mang Lando, hanggang kailan ko palalagpasin ito? Hindi siya pwedeng manatiling tahimik. Kailangang malaman ang totoo. Kahit hampas lupa lang ako, hindi ako papayag na mamatay kami sa gutom at takot, anya. May aswang man o wala, lalaban ako. At mula sa araw na yon, nagsimula na ang kanyang tahimik na paghahanda. Bago pa man tuluyang malunod sa katahimikan ang Sitio Malataga, nagsimulang gumalaw ang kalibonan, ang pusod ng kagubatan, siksik sa punong kahoy, malalabay na dahon, at isang misteryosong kabog na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Para sa karamihan, ito'y isang lugar lamang na dapat iwasan. Ngunit para kay Mang Lando, ito ay naging sentro ng kanyang takot at magiging simula ng kanyang laban. Ang alamat ng kalibonan ayon sa matatanda, ang kalibonan ay dating lugar ng mga bantay kalikasan, mga diwata at anito na tagapangalaga ng kagubatan. Ngunit nang dumating ang mga ganid at mapang-abusong tao, unti-unti silang nawala. Sa kanilang pagkawala, lumitaw ang mas madidilim na nilalang, mga aswang, mangkukulam, at halimaw na mula sa kadiliman. Ang pinakakakilakilabot sa lahat ay ang tinatawag nilang aswang na kalibonan, isang nilalang na sinasabing isinumpa matapos magbenta ng kaluluwa sa isang inkantadong nilalang kapalit ng walang hanggang buhay. Ang katawan nito ay maaaring maging hayop o tao, depende sa oras ng gabi. Sa anyong tao, ito'y isang babae, maganda, mahinhin at misteryosa. Ngunit sa dilim, ito'y nagiging halimaw na may pakpak, mahahabang kuko, at bungangang kayang humigop ng laman loob mula sa malayo. Ang sabi ng matatanda, ang halimaw na ito ay hindi basta aswang. Isa itong tagapaghiganti,
Sinusumpa ang mga pamilyang nagkasala sa kabubatan, lalo na ang mga pamilyang may kasaysayan ng pagkakait sa mga nilalang ng kalikasan. Paglapit sa hangganan isang umaga, matapos ang kakaibang panaginip kung saan siya'y tila tinatawag papasok sa gubat, nagdesisyon si Mang Lando na magpunta malapit sa kalibonan. Hindi pa siya pumapasok mismo, ngunit tinanaw niya ito mula sa isang burol sa gilid ng kanyang taniman. Tahimik ang lugar. Walang hangin. Walang huni ng ibon. Walang kuliglig. Para bang patay ang paligid. May naramdaman siyang pangingilabot, ngunit hindi niya yon pinansin. Sa halip, sinipat niya ang kakahuyan, naghahanap ng senyales, anumang palatandaan ng presensya ng nilalang. Sa gilid ng kanyang paningin may kumislap isang peres ng mata. Malayo pero malinaw. Matatalas, tila nagbabantay. Hindi siya gumalaw. Hindi rin kumilos ang anino sa gubat. Para bang nag-uusap sila gamit lamang ang titig. Tumagal iyon ng ilang segundo hanggang unti-unting nawala ang liwanag mula sa mata, para bang lumusot pa ilalim sa kabubatan. Doon palang humugot ng hininga si Mang Lando. Babala ng matatanda kinagabihan, nagtungo siya kay Lola Iska, ang matandang albularyo na minsang tinawanan ng mga kabataan, ngunit ngayoy muli na namang kinakatok tuwing may sakit o kababalaghan. Ano ang nakita mo? Tanong ng matanda habang nilalagyan siya ng langis sa noo. Wala po. Pero ramdam ko. Tinitignan niya ako. Tahimik si Lola Iska, tila naglalakbay sa alaala. Ang mata ng kalibonan ay laging gising. Kung ikaw ay nakita niya, ikaw ay tinandaan na. Nagkibit balikat si Mang Lando. Hindi ako natatakot. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyayari. Bakit kami pinagdidiskitahan? Naghalukay si Lola Iska sa kanyang bowl at inilabas ang isang luma at gusot na mapa, guhit ng kagubatan ng kalibonan. Ipinatong niya ito sa lamesa sabay turo sa gitna. Dito siya tumitira. Sa puso ng kalibonan. Bihira ang nakararating doon. Kadalasan, hindi na sila nakababalik. Bakit? Tanong ni Lando. Dahil hindi lang ang daan ang naliligaw, pati na rin ang isip. Ang sino mang may kasalanan sa kabubatan, nilalaso ng kalibonan ang diwa. Nababaliw. Naiiwang gumagala sa dilim. Mga pagkawala at kakaibang kamatayan ilang araw pa lang ang lumilipas, sunod-sunod na ang mga ulat ng pagkawala. Una si Tata Mando, isang matandang magtotroso. Sumunod si Nestor, isang binatilyong naglakad pauwi mula sa sayawan. Sa bawat ulat, iisa ang sinasabi ng mga nakakita, huling beses na silang nakita malapit sa kalibonan. Mas nakapangingilabot pa, ang bangkay ni Nestor ay natagpuan sa gilid ng ilog, wala nang lamang loob, tuyo ang katawan na parang piniga. Walang dugo sa paligid. Parang kinain mula sa loob ng hindi pinipilas ang balat. Doon na lalong nag-alab ang determinasyon ni Mang Lando. Paghahanda sa pagpasok isang gabi, matapos ang hapunan, tinipon ni Mang Lando ang ilang bagay, isang kutsilyo na minana pa niya sa kanyang lolo, isang maliit na bote ng langis mula kay Lola Iska, isang rosaryo, at isang piraso ng papel na may dasal ng pananggalang. Lando, sabi ng kanyang asawa habang nanginginig ang tinig, bakit mo to ginagawa? Hindi ako lalaban, Marta. Pero gusto kong makita. Gusto kong malaman kung anong nilalang ang nananakot sa atin. Kung hindi ako kikilos, sino? Muling nagtagpo ang kanilang mata, mata ng isang lalaking gutom sa katarungan at isang babaeng gutom sa kapayapaan. Ang unang paghakbang kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, naglakad si Mang Lando patungong kalibonan. Bitbit ang dasal, tapang, at ang bigat ng panganib. Sa bawat hakbang, tila may nagbabantay. Ang hangin ay hindi normal, parang humihina ang kagubatan. May tunog ng yabag kahit siya lang ang naglalakad. May mga aninong gumagalaw sa gilid ng mata. Kalma lang, Lando.
Kaya mo to, bulong niya sa sarili. Sa gitna ng gubat, nakarating siya sa isang bukal. Malamig ang tubig, malinaw, pero sa ilalim ay tila may umuusbong na itim na ulap. Habang nakatayo roon, may narinig siyang tinig. Bakit ka naririto? Nilingon niya ang paligid. Walang tao. Ngunit ang tinig ay pamilyar, tila boses ng kanyang yumaong ina. Anak, lumayo ka, delikado ka na, hindi totoo to, sigaw ni Lando. Wala ka na. Wala ka na. Sa isang iglap, bumalik ang katahimikan. Napaluhod siya sa damo, hingal, luha, at takot. Ang kalibonan ay hindi lang gubat, isa itong buhay na nilalang. Isa itong hukay ng alaala, ng kasalanan, at ng paghihiganti. Isang paalala ng nakaraan, habang pabalik na siya, may nadaanan siyang punong kahoy na pamilyar. Napansin niyang may nakaukit dito, ang inisyal ng kanyang ama at ng isang pangalan, Jesse. Naalala niya ang isang kwento ng kanyang lolo, may babaeng nawawala noon, pinaghihinala ang inabuso at pinatay sa gubat. Ang huling nakita kasama nito ay ang kanyang ama. Hindi siya naniwala noon. Ngunit ngayon parang konektado ang lahat. Ang sumpa ng kalibonan ay konektado sa dugo ko. Ang sitio Malataga ay tila nababalot sa malamlam na ulap ng kaba. Bawat kaluskos sa gabi pinaghihinala ang aswang, bawat anino sa dilim ay kinikilabutan. Pero sa gitna ng takot, si Mang Lando ay mas lalong tumitibay. Ang kanyang nasimulang paghahanap ng katotohanan ay unti-unti nang nagiging personal na laban. Hindi na lang ito tungkol sa mga nawawalang hayop o tao, ito na ay tunggalian ng kanyang angkan, ng kasaysayan, at ng nilalang ng kalibonan. Paglalakbay pabalik ilang araw matapos ang unang beses niyang pumasok sa kalibonan, bumalik si Mang Lando sa gubat. Ngayon, may dala na siyang mas maraming gamit, isang sako ng asin, ilang anting-anting mula kay Lola Iska, kutsilyo, posporo, at ilang halamang itinuro ng matanda bilang pananggalang. Piliin mo ang daan ng liwanag, Lando, bili ng albularyo, dahil sa gubat na iyan, ang dilim ay nilalang. Huwag kang magpadala sa ingay. At higit sa lahat, huwag mong ituro ang galit mo, kundi ang tapang. Nang muling tumapak si Lando sa kalibonan, kakaiba na ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya basta takot. May puot na. May pagkauhaw sa sagot. Ang tunay na teritoryo sa paglalim ng paglalakad ni Mang Lando, napansin niyang nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay tila baluktot na, parang nagkukubli ng mga lihim. Ang hangin ay hindi na basta malamig, ito ay tila yumayakap ng marahas. Sa kanyang paanan may mga tuyong buto. Ilan ay sa hayop pero ang iba'y parang sa tao. Sa gitna ng kagubatan, nakarating siya sa isang paglilinaw, isang maliit na patag, at sa gitna nito'y may dambuhalang punong kahoy, kulubot ang katawan at parabang nabubuhay. Sa ilalim nito ay may isang bato na hugis trono. Puso ng kalibonan, bulong niya. Dito niya unang narinig ang malakas na ugong, hindi lang basta tunog ng hangin, kundi parang impit na sigaw ng mga kaluluwa. Sa likod niya may humaplos sa balikat. Paglingon niya, isang babae. Ang babae sa gubat maputi ang kutis, mahaba ang buhok, at may mata na parang inilublob sa bangin ng lungkot. Nakatayo ito na parang estatwa. Bakit mo binabalikan ang lugar na ito? Tanong ng babae. Ang boses nito'y malamig, parang dumadaloy sa ugat. Gusto kong malaman kung bakit kami pinaparusahan. At kung sino ka? Hindi sumagot ang babae. Sa halip, tumingin ito sa langit. Marami na kayong kinuha. Marami na kayong sinira. Ang kagubatang ito'y may alaala. Ang mga punong yan, saksi sa dugot kasalanan ng mga nauna sa inyo. Lumapit si Lando. Wala akong kinalaman sa mga kasalanan ng iba. Pero kung kailangan kong pagbayaran yon para sa pamilya ko, gawin mo. Pero palayain mo ang iba. Napangiti ang babae, isang ngiting malamig.
Kaya mo bang harapin ang halimaw? Kaya mo bang tumingin sa sarili mong anino? Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng babae. Ang pagbabagong anyong halimaw dumilim ang langit, tila may eklipse na bigla na lang nangyari. Ang babae nagliwanag, at ang balat nito'y nagkaroon ng itim na kaliskis. Ang mga mata'y naging pula, ang buhok ay tila ahas, at sa likod niya'y lumitaw ang malalapad na pakpak. Ang katawan niya'y lumaki, ang mukha ay naging katulad ng paniki, at ang kuko'y tumulis ng tila bakal. Isang halimaw. Ang aswang ng kalibunan. Kung gusto mong wakasan ito, sabi ng nilalang, dadaan ka muna sa apoy. At bigla siyang umatake. Ang labanan mabilis ang galaw ng halimaw. Sa isang iglap, nasa harap na siya ni Mang Lando. Sa kanyang gulat, naitapat niya ang kutsilyo at bahagyang nasugatan ang kamay ng halimaw, isang tunog ng pag-iyak ang lumabas sa bunganga nito, parang sanggol na umiiyak. Napaatras ang halimaw. Mabaho ang langis mo, hampas lupa, sabay ikot sa ere. Dali-daling binuhusan ni Mang Lando ng asin ang paligid niya at sinindihan ang mga tuyong dahon upang lumikha ng usok. Hindi makalapit ang nilalang. Hindi ako atras. Kung gusto mong ako ang lunukin mo, gawin mo. Pero habang may hawak akong apoy, hindi ako titigil. Sa isang matinding sigaw, bumulusok pababa ang halimaw. Tumama ito sa katawan ni Lando at pareho silang bumagsak sa lupa. Nagkatinginan. Ang mata ng aswang ay tila puno ng galit, ngunit sa kaloob-looban nito'y may lungkot. Para bang pagod na rin ito? Wala ka bang awa? Sigaw ni Lando. Ano bang kailangan mo? Bumalik sa anyong tao ang halimaw, humihinal, duguan, nakaluhod sa lupa. Katarungan. Para sa akin. Para sa kagubatang ito. Pinatay ako noon. Hinubaran. Ibinaon. Wala man lang nagluksa. Ang ama mo, biglang nanigas ang katawan ni Mang Lando. Ano? Anong koneksyon ng tatay ko sa'yo? Ang ama mo siya ang una kong sinumpa. Pagbubunyag ng lihim ilang dekada na ang nakalipas, si Rogelio, ang ama ni Lando, ay nagpunta sa Kalibonan kasama ang ilang kasamahang magtotroso. Isa sa kanilang tinarget noon ay ang pusod ng gubat, isang malaking puno na pinaniniwala ang sagrado. Doon nila nakilala ang isang dalagang engkantada, mapagkalinga at palakaibigan. Ngunit si Rogelio ay naakit dito hanggang sa ginamit ito. Nang ito'y manlaban, pinatay nila ito't ibinaon sa ilalim ng punong pinutol nila. Ang nilalang na ito ay muling isinilang bilang aswang ng Kalibonan, hindi dahil pinili niya, kundi dahil isinumpa siya ng kagubatan bilang tagapaghiganti. Hindi ako pinili. Ginawa akong halimaw ng kasalanan ng ama mo. At ngayon, hawak mo ang kanyang dugo. Hindi makapagsalita si Lando. Para siyang nilunod ng kahihiyan. Pagpili ng laban tinatanggap ko, anya, na may utang ang angkan namin. Pero sana, ako ang wakasan mo. Palayain mo ang iba. Tahimik ang paligid. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumuhod si Lando sa harap ng halimaw. Maya-maya'y bumagsak ang isang luha mula sa mata ng halimaw. Marunong ka palang umako. Hindi ka tulad ng ama mo. Ang anyo ng halimaw ay biglang lumiit. Ang balat nitong madilim ay naging balat ng tao. Ang mga pakpak ay nawala. At sa huling paghinga nito, tinuro nito ang puno. Nandoon ang mga bangkay ng iba. Sila ang pinatay, nilibing, kinalimutan. Wala nang dapat mawala pa. At saka ito naglaho, para bang usok na dinala ng hangin. Bumalik si Mang Lando sa kanilang baryo, pagod, duguan, pero buo. Ikinuwento niya ang lahat. At sa unang pagkakataon, pinakinggan siya ng buong sityo. Nagtipon ng mga tao, pinuntahan ang Kalibonan, at isinaayos ang mga punong nasira. Inilibing ng maayos ang mga buto. Nagdasal sila.
Namatay na ang halimaw. Ngunit hindi ang alaala. Para kay Lando, iyon ang una niyang laban. At bagamat panalo siya, hindi iyon tagumpay para magdiwang, kundi paalala ng kasalanan, ng kabayaran, at ng kapatawaran. Akala ni Mang Landoy tapos na ang lahat. Pagkatapos ng mapait na laban sa kalibunan at ang pagpanaw ng nilalang, inakala niyang bumalik na ang katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang, dahil ang mga multo ng nakaraan ay hindi basta-basta nagpapahinga. Pagbalik sa katahimikan muling nagbuhay si Mang Lando bilang magsasaka. Tinanggap ng sityo ang kanyang kwento, may pagdududa ang ilan, pero karamihan ay naniwala, lalo na't nakita nila ang mga buto sa ilalim ng punong dambuhala. Muli niyang hinukay ang kanyang lupang matagal nang nakatiwangwang. Sa bawat araro, sa bawat pagtanim, tila may kaluluwang kasama sa kanyang kilos, parang may matang nakatingin, may hiningang sumusunod. Gabi-gabi, naririnig niya ang huni ng mga kuliglig, pero may iba. May himig sa hangin. May panaghoy na hindi niya alam kung totoo o gawa lamang ng pagod. Sa gitna ng dilim, muling sumulpot ang alaala ng nilalang. Hindi na halimaw, kundi babae, nakalugay ang buhok, may malamlam na titig, at isang tanong, patawad ba ang hinihingi mo? O paglilinis ng pangalan? Ang panaginip isang gabi, dinalaw sa panaginip si Lando ng isang batang lalaki. Payat, madungis, may sugat sa pisngi, at may mata na punong-puno ng lungkot. Manong, anito, hindi lang siya ang nasa ilalim. May mga katulad ko pa. Mga nawawala. Mga kinalimutan. Nagising si Lando na pawis na pawis. Nanginginig ang kamay, parang may hinahabol na anino. Napalingon siya sa pinto, bukas ito. Bagamat isinara niya iyon bago matulog. Hindi niya alam kung gising pa siya o nasa bangungot. Maya-maya may kumaluskos sa bubong. Tik-tik-tik-tik. Ipinikit niya ang mata, pinilit huwag pansinin. Ngunit hindi ito huminto. Sa pintuan, may mahinang katok. Lando. Lando, anak ng makasalanan, agad niyang hinablot ang itak at bumaba sa sala. Ngunit wala siyang nadatnan kundi ang isang laruang kotse, luma na, at may pangalan sa ilalim, Benjo. Hindi niya kilala kung sino si Benjo. Ngunit ang pangalan ay magsisimula ng panibagong kabanata. Ang pagtukla sa mga nawawala kinabukasan, nagtungo si Lando sa bahay ng matandang albularyo, si Lola Iska. Tahimik ang matanda, pero sa mga mata nito'y halatang may itinatago. Nakikita mo na sila, hindi ba? Tanong ni Lola Iska. Sino po? Ang mga iniwan. Ang mga pinabayaan. Mga kaluluwang hindi na lumisan sa kalibunan. Isinalaysay ni Lola Iska ang lumang kwento ng Sitio Malataga. Noon daw, bago pa man naging pamayanan, ang lugar ay bahagi ng Pook ng Alingaungaw, isang lupang sagrado ng mga lumad na pinamumunuan ng isang babaylan. Ngunit nang dumating ang mga unang mangangalakal, pinilit nilang palayasin ang mga taga roon. Pinatay, sinunog, at ginamit ang lupa sa pagtatanim ng tubo at niyog. Marami raw batang nawala noon. Marami ang binaliwala. Ang kanilang mga katawan ipinangtabon lamang sa mga hukay. At isa si Benjo sa kanila. Napakuyom ng kamao si Lando. At ano ang kinalaman ng pamilya ko rito? Tahimik si Lola Iska. Ang iyong lolo ang siyang tagapamagitan ng lupaing ito. At ang ama mo siya ang bantay. Bantay? Hindi bilang tagapagtanggol, kundi tagapagtago ng kasalanan. Mga dugo sa araw dahil sa kanyang nalaman, muling bumalik si Lando sa kalibunan. Ngayon, hindi na bilang mandirigma, kundi tagalista ng kasaysayan. Sa bawat paghakbang niya sa ilalim ng mga puno, tila may mga yabag na sumusunod sa kanya. Isang araw, nakakita siya ng malaking hukay at sa ilalim nito, sunod-sunod na bungo. Maliit. Parang mga bata.
Kasama ang mga laruan, mga manika, goma, tsinelas. Ang dami nila. Habang ibinaba niya ang kamay, biglang umihip ang malakas na hangin, at isang tinig ang bumulong, "Hindi mo kami makakalimutan." Sumigaw si Lando. "Patawad. Patawad sa ginawa ng mga ninuno ko. Ako'y narito para igalang ang inyong alaala." Sa lupaing iyon, nagsindi siya ng kandila. Inalay ang kanyang panalangin. Ibinuhos ang asin, sinabuyan ng palaspas. Binuksan ang kanyang puso sa mga di makatao. Ngunit sa kanyang pagtindig, may isang nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Ang multo ng batang nawawala, ito'y si Benjo. Ang batang nakita niya sa panaginip. Duguan ng damit, may tali pa ang kamay, at may putok sa noo. Ngunit ang mukha nito'y hindi galit, malungkot. "Manong, makakaalis na ba kami? Ano nang ibig mong sabihin? Nakagapos pa kami sa ilalim. Gusto naming matahimik. Pero may natitira pa. Isang aswang na hindi pa nagbabayad." "Sino?" "Siya ang pinuno noon. Ang nag-utos. Siya ang pinanggalingan ng sumpa." Ang mukha ni Benjo'y naglaho, at sa likod niya'y isang matandang lalaki, payat, nakasuot ng barong, may baston, at may itim na kwintas. Ito ang lolo ni Mang Lando. Si Amang Rogelio pagbabalik ng tunay na halimaw. Si Amang Rogelio ay matagal nang patay, 20 taon na. Ngunit ayon kay Benjo, hindi siya ganap na namatay. Bago siya namatay, ginawa niya ang isang kasunduan sa nilalang ng kalibunan, kapalit ng kapangyarihang manatili sa pagitan ng buhay at kamatayan. "Ginawa niya akong sakripisyo," ani Benjo. "Kami. Para siya'y mabuhay pa." "Sa anino?" "Sa lupa. Sa apoy." Ang tunay na pinagmulan ng sumpa ay ang sariling dugo ni Mang Lando. Dahil dito, nagsimula ang mga multo na magpakita hindi lang sa kanya, kundi sa buong sitio. Nawalan ng tubig ang mga balon. Nagkasakit ang mga bata. At gabi-gabi, may naririnig silang sigaw mula sa kabubatan, "Bumangon ka, Amang Rogelio. Bumangon ka at harapin ang mga kasalanan mo." Ngunit hindi si Amang Rogelio ang muling babangon, kundi ang sarili niyang itim na alaala. Pagpili ng panibagong laban dahil sa nalaman, napilitang harapin ni Lando ang sariling pamilya. Sa kanilang lumang bahay, hinanap niya ang lumang bowl ng kanyang ama. Doon niya natagpuan ang mga sulat, ang mga larawan ng mga batang nawala, at isang itim na libro, may takip na balat ng hayop at tinta ng dugo. Ang librong iyon ay aklat ng pagsumpa, isang kasulatan ng kasunduang nilagdaan ng kanyang lolo, at isang halimaw ng kagubatan. "Ako si Rogelio tagapagmana ng lupain ito. Ibinibigay ko ang katahimikan ng iba, kapalit ng kapangyarihang walang hanggan," umiiyak si Lando. "Hindi ko na ito kayang itago. Hindi ko ito papamana." Kaya't sa huling bahagi ng gabing iyon, sinunog niya ang libro, inilibing ang mga labi ng mga batang nakita niya, at nagpasya, hindi na siya magsasaka lang. Hindi na siya hampas lupa. Siya na ngayon ang tagapagtanggol ng Malataga. Hindi pa man humuhupa ang unos ng katotohanang nabunyag kay Mang Lando, tila isang mas matinding dilim ang sumasakop ngayon sa sitio Malataga. Ang mga multong dati nagbabadya lamang ng presensya ay ngayon ay nagsisimula ng manalasa. At ang pinakamalaking tanong, ano ang usbong mula sa nakaraan? Pagputok ng sumpa. Pagkatapos ng pagsunog ni Mang Lando sa aklat ng pagsumpa, akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit kinabukasan, kakaiba ang langit, kulay abo, tila may usok mula sa silangan. Ang mga ibon ay hindi nagliparan. Tahimik ang buong sitio. Isang matandang babae ang sumigaw mula sa kabilang dulo ng baryo. "May nahulog sa balon." Agad na tumakbo si Lando. Naroon ang isang batang lalaki, nakabigti sa sarili niyang pamalo. Sa likod ng kanyang batok,
may nakaukit na mga simbolo, pareho sa nakita ni Lando sa aklat ng pagsumpa. Hindi ito aksidente. Isa itong mensahe. Ang sumpa ay nabuhay muli, at hindi na basta aswang ang kalaban, kundi ang mismong kasaysayang hindi pinatawad. Paglitaw ng tagapagdilim sa gabi, muling bumalik si Benjo sa panaginip ni Lando. Manong hindi na siya si Amang Rogelio. Isa na siyang tagapagdilim. Nagkatawang anino. Sumapi sa lupaing ito. Paano iyan nangyari? Sa pagkatanggal ng selyo, ang libro, nakahanap siya ng bagong sisidlan. Anong sisidlan? Isang taong may takot, may galit at may dugo ng lahi niya. Ikaw. Nagising si Lando na nanginginig, pawis na pawis. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, itim ang kuko, parang marumi. Napansin niyang may tila alon ng init sa kanyang katawan. Sa salamin, may bahagyang anino sa kanyang likuran, tila sariling refleksyon na may buhay. Tila ba may unti-unting pumapasok sa kanyang diwa. Isang boses na paulit-ulit na bumubulong, tanggapin mo ako. Ako ang lakas mo. Ako ang tagapagligtas ng lupain ito. Hindi na lang siya nakikita ng kadiliman, siya na mismo ang inaabutan nito. Ang panibagong pagbabantay sa tulong ni Lola Iska, sinubukang alamin ni Lando kung may paraan pa para pigilan ang pagsapi sa kanya ng tagapagdilim. Hindi ka pa lubusang napupuno, sabi ng albularya. Pero oras na mapasaka ng buo ang kanyang alaala, wala ka nang magagawa. Paano ko ito pipigilan? 3 selyo ang kailangang muling buhayin. Ang una, sa ilalim ng puting puno ng kalibonan. Ang pangalawa, sa yungib ng dalitang mayabang. At ang huli sa puso mo. Sa bawat selyo ay may pagsubok, hindi lang ng lakas, kundi ng loob, alaala, at katapatan. Binigyan siya ni Lola Iska ng itim na kahoy, isang lumang agimat na gawa pa sa sinaunang balat ng kamagong at sinabuyan ng dugo ng babaylan. Ito ang pananggalang mo. Pero tandaan mo, hindi ito ang laban ng armas, laban ito ng pagkatao. Unang selyo, puting puno ng kalibonan, bumalik si Lando sa gitna ng kalibonan. Doon niya nakita ang puting puno, isang balete na puti ang balat, nakatayo sa gitna ng itim na lupa. Sa ilalim nito, isang hukay na hugis tao, at sa gitna, isang sigaw ng babaeng umiiyak. Lumapit siya, at sa isang kisap mata, ang paligid ay nagbago. Nasa loob siya ng nakaraan. May mga taong hinahabol ng mga sundalong may itim na mata. May isang batang babae na pinagsisisigawan ng isang matandang lalaki, hawak nito ang aklat ng pagsumpa. Nakita niya ang kanyang lolo, bata pa. Nagsusulat at sinisigaw, walang magtataksil. Ang sino mang tumutol, itatapon sa kalibonan. Ang batang babae ay itinulak sa hukay. Iyon ang puno ngayon. Nang bumalik si Lando sa kasalukuyan, nakita niya ang batang multo, nakatingin sa kanya, namumugto ang mata. Ilabas mo kami rito. Tumulo ang luha ni Lando. Patawad. Inilagay niya ang agimat sa lupa, sinindihan ang 3 kandila, at binigkas ang dasal ng pagpapaalis. Ang puno'y kumulog, ang lupa'y lumindol, at isang sigaw ng kalayaan ang sumambulat. Nabuhay ang unang selyo. Pagdududa at pag-iisa pag-uwi niya sa baryo, may naramdaman siyang kakaiba. Ang mga tao'y nag-umpisang lumayo sa kanya. Pinagchichismisan siya, tinuturo-turo. May nagbulong sa likod, siya ang anak ng itim. Siya ang magdadala ng kamalasan. Hindi na niya kilala ang kanyang lugar. Kahit ang mga tinulungan niyang magsasakay lumalayo na. Pinili niyang tumira sa kanyang barong-barong, malayo sa lahat. Doon siya nagdasal gabi-gabi, kumakain mag-isa, at nakikipag-usap kay Benjo sa panaginip. Pero habang lumilipas ang araw, may napapansin siya, ang kanyang anino, hindi na sumusunod sa kilos niya. Ang kanyang mga mata, minsan ay nagiging pula kapag siya'y naiinitan ng ulo.
At ang kanyang mga kamay nakakapit minsan sa itak kahit wala namang dahilan. Tila may unti-unting bumabalot sa kanya. Pangalawang selyo, yungib ng dalitang mayabang. Tinungo ni Lando ang yungib ng dalitang mayabang, isang kuweba sa paanan ng bundok, kung saan sinasabing naninirahan ang mga itim na espiritu. Bago makapasok, kinailangan niyang sumagot sa 3 tanong, ikaw ba'y apo ng halimaw? Pero ako'y di katulad nila. Papatawarin mo ba ang sarili mo? Hindi ko alam. Pero kailangan kong subukan. Handa ka bang mawala ang lahat kapalit ng katahimikan? Kung kapayapaan ang bunga. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng sariling multo, isang bersyon niya na ubod ng galit, kasinlakas ng hayop, at sinisigawan siyang mahina, duwag, hampas lupa. Naglaban sila. Hindi gamit ang lakas, kundi sa pagkilala sa sarili. At sa huli, sinabi niya, hindi ko kailangang maging malakas para maging totoo. Ang totoo, natatakot ako. Pero hindi ako urong. Naglaho ang multo, at ang bato sa loob ng yungib ay lumiwanag. Tanda ng 2 selyo. Paghahanda sa huling laban, 2 selyo na lang ang natitira, ang huli, ang nasa puso niya. Ngunit ngayon, ang kadiliman ay unti-unti na ring sumusupil sa kanya. Tuwing gabi, hindi na niya alam kung siya pa ba ang naglalakad, o ang tagapagdilim na nakasapi sa kanya. Minsang pagising niya, may dugo sa kanyang kamay, at isang ibong pugot ang ulo sa labas ng kanyang bintana. Hindi niya maalala kung siya ba ang pumatay o hindi. Dumating si Benjo sa kanyang panaginip, hindi na bilang batang multo, kundi may edad, seryoso, at takot. Manong, kulang ka na lang ng ilang gabi. Kung hindi mo matatakpan ang huling selyo, ikaw na ang magiging kasunod. Mangyayari ba talaga yon? At pag nangyari yon, wala nang babalik ang Sitio Malataga. Maging langit man o impyerno, ang lugar na ito ay magiging saksi ng walang hanggang gabi. Tahimik ang gabi ngunit mabigat ang hangin, parang may nakaambang sa kuna. Sa Sitio Malataga, tila lahat ay may kutob, isang hindi maipaliwanag na takot na unti-unting lumalatay sa puso ng bawat residente. Samantala, si Mang Lando, sa kanyang barong-barong, ay nasa pinakamatinding labanan ng kanyang buhay, laban sa kanyang sarili, at laban sa kasaysayang gustong muling mabuhay sa kanyang laman. Ang huling selyo, sariling puso na upo si Lando sa ilalim ng isang punong mangga, malapit sa dating bukirin ng kanyang ama. Inilabas niya ang agimat mula kay Lola Iska, ngunit ngayon wala itong liwanag. Alam niyang ang huling selyo ay wala sa labas, kundi sa kanyang kaloob-looban. Isang dasal ang binigkas niya, kung ako'y magiging kasangkapan ng kadiliman, kunin niyo na ako ngayon. Pero kung may natitira pang kabutihan sa dugong ito, ilaban niyo ako sa sarili ko. Nang pumikit siya, nakita niya ang kanyang sarili sa loob ng isang pulang mundo. Walang lupa, walang langit. Tanging siya at isang nilalang itim, malaki, at nakangisi. Ako ang bahagi mong itinakwil. Ako ang lahing pinagmulan mo. Sumagot si Lando, hindi kita tinatanggap. Ngunit lumapit ang nilalang, hawak ang isang pulang itak. Kahit hindi mo ako tanggapin, nasa iyo na ako. Nagpakita ang mga alaala, ang kanyang pagkabata, ang galit niya sa mga may-ari ng lupa, ang kanyang pagiging hampas lupa, ang mga sandaling naisip niyang gumanti. At doon siya tinanong, kung ikaw ang may kapangyarihan, papatayin mo ba ang mga umapi sa iyo? Tahimik si Lando. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Sa kanyang puso. At ang sagot niya ay, hindi ko alam. Pero hindi ako ikaw. Sa pagsigaw niyang iyon, ang buong pulang mundo ay nabiyak. Lumiwanag ang kanyang dibdib. At ang nilalang ay nasunog sa liwanag na iyon. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang tunay na mukha ng nilalang, si Rogelio, ang ama ng kanyang ama. Isang bulong ang narinig ni Lando, ang pagkatao ay hindi minamana. Ito'y pinipili.
Pagdilat niya, naroon si Lola Iska, hawak ang agimat. Nagtagumpay ka. Nabuo mo ang ikatlong selyo. Pagkilos ng kadiliman ngunit sa kabila ng tagumpay, may gumagalaw na sa kalibunan. Sa gitna ng gabi, isang puting usok ang umakyat sa lupaing dating sinalyuhan. Ang usok na ito'y naging hugis ng tao, mahaba ang kuko, maitim ang balat, at ang matay pula. Isa itong nilalang na ilang dekadang natulog, ang tunay na anyo ng itim na aswang. Walang katahimikan ang sityo. Isa-isang kinakatok ang bahay ng mga residente. Kapag hindi sumagot, kinakaladkad sa gubat. Isa sa mga unang nawawala ay si Mang Uro, isang matandang magsasakang nakasama ni Lando sa bukid. Sumunod ay si Aling Feli, ang hilot. Kinabukasan, puro dugo at bakas ng kuko ang naiwan sa mga tahanan nila. Nagtipon ang mga natitirang mamamayan sa sentro ng sityo. Ano na naman to? Bakit parang mas malakas pa sa dati? Hindi na basta aswang yan, sagot ni Lola Iska. Isa na yang kaluluwa ng kalibunan, isang espiritong pinatigas ng kasaysayan, galit, at taksil na dugo. Paano natin lalabanan? Tanong ng isang lalaki. Lumingon sila kay Lando. Pagtanggap ng papel bilang tagapagtanggol, hindi na isang hampas lupa si Mang Lando sa tingin ng mga tao, ngayon, isa na siyang pinuno. Ngunit hindi niya ito hiningi. Kaya sa ilalim ng liwanag ng gasera, nagsalita siya sa mga natitirang taga-sityo, hindi ko piniling maging bahagi ng lahing ito. Pero pinili kong labanan ito. Kung huling gabi na natin ito, mas pipiliin kong mamatay na lumalaban, kaysa mabuhay na takot. Ilang kalalakihan ang tumayo. Sama kami. Ilaban natin to, para sa pamilya natin. At sa huling pagkakataon, binasbasan sila ni Lola Iska, kada isa, may bitbit na agimat, asin, at mga kandila. Si Lando, may hawak na itak na pinagsama ang bakal at kahoy ng sinaunang puno ng kalibonan. Pagpasok sa kalibonan sa hating gabi, pumasok sila sa kalibonan, 13 lalaki, isang albularya, at si Lando. Tahimik ang kagubatan, ngunit ang hangin ay parang may sigaw. Ilang hakbang pa lang, may tumawid na anino. Isa sa mga kasama ni Lando, kinagat sa leg. Hinila sa kadiliman. Wala silang nagawa. Nagdasal sila, sinindihan ang kandila. Isa-isa, ang mga anino'y sumusubok lumapit. Ngunit ang liwanag ang pumipigil. Pagdating nila sa gitna ng kalibonan, doon nila nakita ang puno, itim, malaki, at sa ilalim ay ang itim na aswang. Hindi ito mukhang tao. Hindi rin hayop. Isa itong nilalang na parang binuo sa dugo, luha, at kasinungalingan. Hawak nito ang mga kaluluwang binihag, nakakulong sa mga balon, humihingi ng tulong. Lando, anang nilalang. Ikaw ang susunod. Nag-angat ng itak si Lando. Hindi na ako ang batang nagtatago sa anino mo. Ang labanan mabilis ang galaw ng aswang, tila multo sa hangin. Isa-isa, ang mga kasama ni Lando ay tinamaan, sugatan, pero lumalaban. Si Lando, tumutok sa puso ng nilalang. Hindi niya ito kayang talunin sa lakas, ngunit may isa siyang sandata, ang liwanag ng loob. Hawak ang agimat, isinaksak niya ito sa lupa. Bumukas ang lupa, lumabas ang liwanag mula sa 3 selyong kanyang pinukaw. Ang liwanag ay tila araw sa kalagitnaan ng gabi. Sa liwanag, ang nilalang ay sumigaw, umalingaw sa buong kagubatan. Taksil! Taksil kayong lahat! Hindi kayo karapat-dapat. Ngunit si Lando ay nagsalita, ang karapatan ay hindi ibinibigay. Inuukit yan sa puso. At ang puso ko, hindi mo nahawak. Itinaas niya ang itak at sabay-sabay silang sumugod. Ang itim na aswang ay nasaksak sa gitna ng puno, sa mismong pusod ng kalibonan. Sa huling hiyaw ng halimaw, ang lupa ay lumindol. Ang kagubatan ay tila nasunog sa puting apoy. At sa huli katahimikan.
Pagkatapos ng dilim kinabukasan, lumabas ang araw. Matagal na itong hindi nakita sa Sitio Malataga. Ang mga kaluluwa ng mga biktima ay nakita nilang papalayo, puro liwanag, masaya, at malaya. Si Lando, sugatan, ngunit nakatayo. Lumapit sa kanya si Lola Iska. Tapos na. Ngunit bago siya tuluyang umalis, narinig niya ang huling bulong sa hangin, ang dilim ay laging babalik. Pero ang puso mong maliwanag iyon ang hindi nila makukuha. Nang tuluyang mapuksa ang itim na aswang sa kalibunan, hindi agad bumalik sa normal ang lahat sa Sitio Malataga. Parang naiwan ang isang aninong hindi maalis, hindi na mula sa aswang, kundi sa mga alaala ng takot, pagkawala, at pinsalang dulot ng kagubatang iyon. Bagaman maliwanag na ang langit, at tila nawala na ang kadiliman, may mga bakas ng sugat na kailangang paghilumin, sa lupa, sa puso, at sa kasaysayan ng mga tao. Pagbabalik sa sitio, mga nawalang mukha ang 13 lalaking sumama kay Lando ay 4 na lang ang buhay. Wala na sina Mang Leo, Rodel, at iba pa. Ang ilan ay hindi na nakita pa. Ang mga pamilya ng mga nawawala ay nagtipon sa gitna ng sitio. Mga luha, halo-halong emosyon. Lumapit si Lando sa kanila, suot pa rin ang duguang kamisa, may pilat sa noo at braso. Pasensya na po, ani Lando. Hindi ko na isalba ang lahat, ngunit may isang matandang babae ang lumapit, biyuda ni Mang Leo. Hinawakan niya ang kamay ni Lando. Hindi mo kasalanan. Namatay silang lumalaban. Para sa amin. Para sa lupa natin. Doon nagsimulang pumatak ang luha ni Lando. Sa wakas, naramdaman niya ang bigat ng pagiging tagapagtanggol, hindi lang laban sa halimaw, kundi sa mga alaala ng kabiguan at sakripisyo. Paghuhukay ng mga kaluluwa sa loob ng linggo, isa-isang hinanap ang mga bangkay sa paligid ng kalibonan. May mga natagpo ang laman lamang, may mga buto na lang ang natira. Ngunit sa bawat hukay, ginawaran nila ng dasal, kandila, at pangalan. Walang kahit anong katawan ang ibinaon na walang pangalan, lahat ay kinilala, inalala, at pinarangalan. Si Lola Iska ang namuno sa mga dasal. Kasama ang mga matatanda ng sitio, gumawa sila ng ritual upang linisin ang lugar. Bininyagan ang bawat sulok ng kagubatan gamit ang pinaghalong langis, asin, at usok ng insenso. Nagsunog sila ng mga dahon ng sambong at lagundi bilang pagtaboy sa mga natitirang ligaw na espiritu. Hindi sapat na patayin ang halimaw, sabi ni Lola Iska. Dapat ding bigyan ng kapayapaan ang mga iniwan niya. Pagpapatawad at pagtanggap may isang gabing tahimik, lumapit si Lando sa puntod ng kanyang ama, si Mang Temyong. Papatawad. Hindi kita naintindihan noon. Akala ko mahina ka. Akala ko duwag ka. Pero ikaw pala ang unang lumaban, hindi lang sa aswang, kundi sa sarili mong dugo. Nag-alay siya ng sigarilyo at gin. Ilang sandaling katahimikan. Hangin lang ang gumagalaw. Tapos ay may naramdaman siyang init sa dibdib. Parang may umakbay sa kanya, walang anyo, ngunit puno ng kapayapaan. Salamat pa ang kaba ng katotohanan isang araw, habang nililinis ang gilid ng kalibonan, may nahukay ang mga kabataan, isang lumang bowl, kalawangin, puno ng agyo. Nang buksan ito, laman nito ang mga sulat, larawan, at tala mula pa sa panahon ng pananakop ng Kastila. Nakasaad sa mga sulat ang tunay na kasaysayan ng sitio, ang lahing may dugong aswang ay hindi isinumpa, kundi ginamit ng mga mananakop para gumawa ng takot at hatiin ang mga tao. Isang Kastilang albularyo raw ang unang nagpalaganap ng paniniwalang ang mga tagabantay ng kalibonan ay halimaw, dahil nais nilang mapasa kanila ang lupain. Kasama rin sa talaan ng pangalan ni Rogelio, ang ninuno ni Lando, na isa palang tagapangalaga, hindi halimaw. Ngunit sa huli, nabaliw ito sa kapangyarihan at naging tunay na panganib. Nang marinig ito ng mga taga-sitio, isang katahimikan ang bumalot. Ibig sabihin matagal na tayong niloko,
Tanong ng isang matanda. Opo, sagot ni Lola Iska. At oras na para itama ang kwento natin. Pagbubuo ng altar ng pag-alala sa gitna ng sitio, nagtayo sila ng isang altar, hindi lang para sa mga namatay kamakailan, kundi para rin sa mga biktima ng kasinungalingan, ng takot, ng stigma. Sa altar na ito, may bato galing sa kalibunan, may mga larawan ng mga bayani ng sitio, at may isang plakang may nakasulat, sa mga hindi kinilala, sa mga kinatakutan, sa mga ipinaglaban ang totoo, ang lupang ito ay sa inyo. Nagtitipon-tipon dito ang mga tao tuwing hapon. Dito sila nag-aalay ng dasal, kwento, at pangako. Pagbabago ng bukirin sa pagtahimik ng kagubatan, muling binuksan ni Lando ang lumang bukirin ng kanyang ama. Hindi na ito puno ng damot tinik. Isa-isa, nilinis nila ito, tinamnan ng bagong palay, kamote, at gulay. Hindi na ito pag-aari ng isang tao lamang, ipinasa niya ito sa komunidad. Ginawa nilang bukid ng pag-asa. Ang mga kabataan ay tinuruan ng magbungkal, habang ang mga matatanda ay nagbahagi ng lumang kaalaman sa pagtatanim at panggagamot. Hindi nagtagal, muling tumubo ang halaman. Muling nabuhay ang lupa. Pagkilala kay Lando sa isang pista na inorganisa ng buong sitio, binigyan si Lando ng isang simpleng parangal. Isang tanikala ng mga butil, itinahi ng mga babae sa sitio. Para sa iyo, Lando, sabi ng punong barangay. Hindi bilang anak ng aswang, kundi bilang tagapagligtas ng malataga. Hindi ko po ginawa to para sa parangal, sagot ni Lando. Ginawa ko to dahil ayokong danasin ng susunod na henerasyon ang dilim na tinahak natin. Tahimik ang buong sitio. Ngunit mula sa katahimikan ay sumabog ang palakpakan. Isang simpleng magsasaka, dating hampas lupa, ngayon ay pinuno ng pagbabagong sinimulan. Tahimik na gabi, bagong umaga sa huling bahagi ng gabing iyon, umupo si Lando sa tabi ng altar. Pinagmamasdan niya ang mga bituin. Walang nakakatakot na tunog. Wala nang sigaw. Wala nang anino. Lumapit si Maricel, anak ni Mang Leo. Kuya Lando, wala na bang babalik na halimaw? Baka meron pa rin, sagot ni Lando. Pero ngayong alam na natin kung paano lumaban, hindi na tayo takot. Matutulog na po ako. Magandang gabi, Sel. At sa kanyang pagkakaupo, pumikit si Lando. Ngumiti. Sapagkat alam niyang hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya tinatakot ng dugo niyang pinagmulan. At ang lupaing dating dinidiliman ng mga lihim, ngayoy binubungkal ng katotohanan at pag-asa. Isang buwan na ang lumipas mula nang tuluyang mapawi ang itim na aswang sa kalibunan. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Sitio Malataga, naging payapa ang gabi, wala nang aninong gumagapang, wala nang sigaw ng mga nilalang sa dilim. Ngunit sa kabila ng katahimikan, alam ng marami na may natitirang hiwaga, hindi ng panganib kundi ng tanong, tapos na ba talaga ang lahat? Panaginip ni Lando isang gabing tahimik, habang tulog si Lando sa kanyang bagong tayong kubo sa tabi ng bukid ng pag-asa, na panaginipan niyang muli ang kalibunan. Sa panaginip, wala nang madilim ang mga puno'y luntian, ang lupa'y tila humihina sa liwanag. Ngunit sa gitna nito, may batang lalaki, nakaupo, duguan, at umiiyak. Nilapitan niya ang bata. Anak, anong nangyari sa'yo? Hindi tumugon ang bata. Ngunit sa kanyang mukha, nakita ni Lando ang sarili niya noong siya ay bata, takot, galit, at litong-lito sa mundong puno ng paningisi. Maya-maya, tumingin ang bata sa kanya. Salamat, mahina nitong sabi. Dahil hindi mo kami kinalimutan. Pagkagising ni Lando, may luha sa kanyang pisngi. At doon niya naunawaan, may bahagi ng kalibunan na kailangang panatilihing buhay. Hindi bilang pugad ng halimaw, kundi bilang alaala, bilang paalala. Pagpapasya, gawing sagradong lupa ipinatawag ni Lando ang mga matatanda at ang bagong samahan ng sitio. Dito niya iminungkahi ang isang desisyong hindi basta-basta,
ang kalibunan ay hindi dapat muling tayuan o araruhin. Ito ay lupa ng kasaysayan, ng sakripisyo, at ng pagbabalik loob. Gusto ko sana gawin itong sagradong gubat. Marami ang tumango. Ngunit may ilang tumutol. Sayang naman ang lupa. Pwedeng pagyamanin. Hindi pera ang halaga nito, sagot ni Lola Iska. Kapayapaan ang tunay na ani ng lupain yan. Nang bumoto ang lahat, iisa ang naging desisyon, gagawin nilang sagradong lugar ang kalibunan. Magtatalaga ng mga tagabantay, at ang bawat dadaan dito ay kailangang dumaan sa dasal at pasintabi. Hindi na para sa takot, kundi para sa paggalang. Ang alamat ng kalibunan ipinanganak ang isang bagong alamat. Hindi na tungkol sa halimaw o sa aswang, kundi sa isang hampas lupang magsasakang lumaban, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa kalinisan ng puso. Itinuro sa mga kabataan ang bagong bersyon ng kwento, si Lando, na mula sa lahing tinuring na madilim, ngunit piniiling yakapin ang kabutihan. Ang kalibunan, na dating tahanan ng dilim, ngayoy tahanan ng alaala. At ang agimat, na hindi lang bagay na hawak, kundi paninindigang pinipili araw-araw. Ang pagpanaw ni Lola Iska isang hapon, habang nagbubukid si Lando, dumating ang balita, si Lola Iska ay pumanaw habang natutulog. Wala siyang iniwang takot o sakit, ang kanyang mukha ay payapa, tila ba natapos na ang kanyang misyon. Bilang paggalang, ginawan siya ng maliit na dambana sa harap ng kalibunan. Sa gitna nito, nakaukit ang kanyang huling mensahe, ang tunay na albularyo ay hindi lang nagpapagaling ng katawan. Siya'y gumagabay sa mga kaluluwang nawawala. Dinaluhan ng buong sityo ang kanyang libing. Si Lando ang unang naghagis ng lupa sa kanyang ataol, bawat patak ay tanda ng pasasalamat, hindi ng pamamaalam. Ang huling sigaw isang gabi ng bagyo, habang natutulog ang mga tao sa sityo, isang malakas na kulog ang yumanig sa kalibunan. Sinundan ito ng isang sigaw, hindi ng takot, kundi ng paglaya. Parang huling unggol ng espiritong matagal nang kinulong sa galit. Kinabukasan, nang puntahan nila ang kalibunan, nakita nilang may sumabog na punong matanda. Sa gitna ng basag na kahoy, may lumang krus na pilit na ikinubli ng kagubatan, tila ba iniingatan ito sa matagal na panahon. Sa krus may ukit, para sa mga hindi nakalimot. Para sa mga lumaban. Para sa mga nagpatawad. Walang nakaalam kung sino ang nag-ukit noon. Ngunit alam ng lahat, iyon ang huling sigaw ng kalibunan. Isang pasasalamat. Isang pamamaalam. Pagpapatuloy ng kwento lumipas ang mga taon. Si Lando ay tumanda, naging tagapayo ng sityo. Ang mga bata ay lumaking malaya, walang takot sa gabi. Ang kalibunan ay nanatiling sagrado, pinupuntahan tuwing pista, dinarayo ng mga nais magdasal at alalahanin ang mga nawala. Ang altar ay lumaki, dinagdagan ng mga bato ng pag-asa, kada isa ay may pangalan ng isang yumaw o ng isang pangarap. Isang araw, lumapit si Maricel, ngayon ay binata na kay Lando. Kuya Lando, gusto mo bang isulat natin ang kwento mo? Para maalala ng mga susunod pa. Ngumiti si Lando. Sige, pero huwag mo lang ilagay ang pangalan ko. Isulat mo ito bilang kwento ng buong sityo, dahil hindi lang ako ang lumaban, lahat tayo. At doon sinimulan ang kwentong aswang ng Malataga, ngunit hindi na bilang kwento ng takot, kundi kwento ng katapangan, ng pagkakaisa, at ng pag-ibig sa lupa. Ang tunay na halimaw sa huli, napagtanto ni Lando ang isang bagay. Ang tunay na halimaw ay hindi laging may mahahabang kuko o pulang mata. Minsan, ito ay galit na hindi makawala. Takot na hindi matanggap. At kasaysayang hindi pinag-usapan. Ngunit tulad ng kalibunan, lahat ng sugat ay kayang paghilumin. Lahat ng halimaw ay kayang patahimikin sa tamang oras, sa tamang puso.